Sa isang mundo na puno ng pagdurusa at paghihirap, may mga kwento ng lakas at muling pag-asa. Isa na rito si Fasra, isang kabataang babae na pinili ng tadhana ang mahirap na landas. Si Ate Fasra po ay isang masipag na bata at matulungin sa kanyang pamilya. Sa kanyang kabataan, si Fasra ay naging biktima ng pang-aabuso, isang karanasang nag-iwan ng sugat sa kanyang katawan at kaluluwa. Sa San Mateo yun, high school pala ako, third year high school. Tapos, may kaibigan din ako. Kaibigan ko kasi na crush siya nung twin ko. Dati siyempre napapunta dun sa amin, classmate ko na. Maganda kasi yun eh, talagang sabay kasi kami na lang kasi hindi niyo ako. Sa kabila ng lahat ng ito, nagbunga ang kanyang sakit. Isang anak na naging gabay sa kanyang patuloy na paglaban sa buhay. Okay naman kasi ngayon, 10 years ko kasi siya talaga ako. So yung mama ko, tagal nang wala na talaga sa amin before, kasi wala sila ng papa ko. Tapos ako naman is talagang pinag-group ko sa talaga yung alam mo na kami yung kapag may ginawa sa akin. So alam mo kasi at the early age talagang kailangan mo lagi na kasi hindi na siya pwedeng matalino na siya, kumbaga alam niya nagtatanong na siya. So bigyan mo kailangan itago sa kanya o yan. So napaliwanag ko naman kasi silang sa anak mabuti para mas may maintindihan niya. Ngunit hindi rin pinalad si Fasra sa kanyang mga desisyon sa buhay. Naaresto siya noong panahon ng war on drugs na pinatutupad sa bansa. Dahil sa mga kasamahan sa kanyang nakaraan, siya ay nahulog din sa ilalim ng mga kamay ng batas. Yes po, she was incarcerated last June 2, 2023 and was released last February 28, 2024 for the violation of Section 5 and 11 of RA 9165. While in custody naman po, she followed naman po all the rules and regulations, participated all the developmental activities and programs habang nandito siya sa loob. So, wala naman pong naging problema sa kanya dahil siya'y masunurin naman po. Naging bilanggo, isang person deprived of liberty o PDL, na tila ba wala ng pag-asa. Grabe, hindi ko talaga expected yung araw niya yun, that day na yun. Kagagaling ko nga lang ng prayer yun. Kagagaling ko lang talaga ng prayer yun. Tapos after yun, sabi ng kaibigan ko, sunduin kita. Sunduin mo ako. So, sige, anong problema? Sabi ko yun. Paglabas ko doon, ang dami yung paglabas ko doon, okay pa siya. Tapos nakita ko doon, na yung mga paan niya, pagkaskas ng babae. Ngunit sa bawat dilim, may liwanag. Nang siya ay napalaya, isang organisasyon ang dumamay sa kanya, ang El Proveedores Foundation. Isang NGO o non-government organization na may layuning magbigay ng bagong buhay at pagkakataon sa mga tulad ni Fasra. Sa tulong nila, nagkaroon siya ng pagkakataon upang magsimula muli. Well, we started this because being a former BJMP officer, when we were still in the active service, we saw that what is lacking in the society, and which probably is the reason why our persons deprived of liberty or those inmates return. After they are released, most of them still return to the detention facilities because we lack the aftercare program for these special people, no? Ako noon ay dati pang warden at na-experience ko yung mga hinaing ng mga released PDL na sabi nila wala silang opportunity na pag lumabas parang
ang tendency bumalik kasi walang sumasalong tulong sa labas. At pangalawa, yung stigma of being imprisoned. Kasi ang society natin is pag galing ka sa kulungan, medyo ibang tingin. Para bang may kasalanan ka na talaga na hindi na pwedeng baguhin. Binigyan siya ng maliit na halaga upang makapagsimula ng negosyo, isang bagong hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Malaki talaga tulong sa akin ng police po talaga sa akin kasi dahil nga marami akong natutunan dun sa namin, yung pinapunta nila kami dun sa Tanay para turuan yung mga about basic, paano mag-daily sales, paano So, yun, malaking tulong talaga sa amin yung mga computation, mga ganyan, katulad namin, nagsisimula na mag-business. So, yun, naging parang malaking tulong talaga sa akin. Ang El Proveedores Foundation ay hindi lamang tumutulong sa mga PDL na tulad ni Fasra. Sila rin ay nagsusulong ng isang layunin, ang alisin ang stigma at diskriminasyon laban sa mga taong pinatawan ng parusa. Okay, yung aming vision talaga is to assist those persons released from jail to become self-reliant, self-disciplined, and spiritually matured individual. So yung vision namin. So yung aming mission ay to help this individual provide yung ating tinatawag na holistic programs and services according to their needs, sa kanilang mga pangangailangan na ma-attain nila kung whatever their yung mga needs nila sa buhay, na i-support namin through the different programs of the foundation. Sila ay naglalayon na ipakita na ang bawat isa ay may pagkakataon na magbago, magtulungan at magsimula muli. Masasabi ko na kahit papano naman nararamdaman talaga nila yung suporta ng foundation kasi hindi ang kaming social worker, kami dito sa El Proveedores Foundation, hindi naman po kami natatapos sa pagpapahiram lang ng puhunan sa kanila. Sa kabila ng mga pagsubok, si Fasra ay patuloy na nagsusumikap. Mula sa pagiging biktima ng mapait na karanasan, siya ngayon ay isang halimbawa ng lakas at pagtitiis. During her stay po dito sa Tahanan ng Bagong Pag-asa, sumasali po kami sa mga event tulad ng cultural dance, ganyan. Mga skills training po dito like pastillas, making. Lagi ko po siyang kasama din, mas maraming bagay na sinasabi niya sa akin yung mga pinagdaanan niya sa labas nung wala ako dun sa laya. She actively participated, sabi ko nga po, in all our developmental programs. Since lahat naman po ng PDL po na pumapasok po dito, lahat po sila nakaka-receive ng same activity, same programs. So, siya po, she participated sa skills training, livelihood, counseling, and religious activities since she is part of the Muslim community. Si Ate Fasra, kahit ganun po yung kanyang naging challenges sa buhay, very optimistic po siya. At sa tulong ng El Proveedores Foundation, natutunan niyang hindi hadlang ang nakaraan upang magtagumpay sa hinaharap. Sa bawat rehas na bumubukas, may panibagong simula. Ngunit para sa mga dating persons deprived of liberty o PDL, ang pagbabalik sa lipunan ay isang matinding hamon. Marami po parang syempre ang pinaka-challenge sa amin po nun, paano kami haharap ulit sa maraming tao na nakakita ng mga video nga namin, ganun. Parang paano kami ulit makikisalamuha sa kanila. Siyempre, andun po yung takot sa society na baka i-discriminate ako. Kasi usually, ang iniisip nila pag galing ka sa ganun, masama ka. Ngunit, may ilang taong hindi nagpagapos sa kanilang nakaraan.
Maraming salamat po sa tiwalang binigay niyo sa akin. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po akong maliit na negosyo ngayon and hindi mababalik yung self-confidence ko. Hindi ako makakabangon, makakapagbagong buhay ng dire-diretso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa El Proveedores po, ang laki po ng tinulong namin niya po sa katulad namin na dating PDL at magbagong buhay. Madalas silang husgahan, iwasan at ipagtabuyan. Ang kanilang pagkakamali noon nagiging habang buhay na hatol mula sa lipunan. Kaya nga yung mga karamihan dito sa mga opisyalis ng El Proveedores ay galing sa BJMP. As a matter of fact, 100% mga BJMP people naranasan na namin kung paano yung hirap ng buhay ng ating mga PDLs. Kaya nasa amin, sa aming mga kaisipan, sa aming puso na talagang kinakailangan silang tulungan. Considering na talaga namang napakahirap, kumbaga, ihanap ng tulong itong mga galing sa kulungan kasi minsan makakarinig ka ng feedback, gumawa na yung mga kasalanan, bakit yung patutulungan? Parang ganon. So yun ang ano namin is, lahat tayong individual, may karapatan tayong mabuhay ng normal at ng tama. So kung sila'y nagkamali at hindi natin bibigyan ng opportunity na mabago, paano? Ang pinaka-kailangan din talaga ng foundation ay ang support galing sa community. Ayun yung sa pero yung pag in terms kasi sa para matugunan namin yung pagtulong namin sa mga kliyente namin, ang pinakailangan talaga ng foundation, like other foundation is, ayun nga, magkaroon pa rin talaga ng source of fund. Mostly ang perceptions ng mga tao kasi when they hear the word foundation, akala nila it's a fundraising organization. Usually ganun mga fundraising lang yan, fundraising. So they don't know na there are really, the real purpose really of a foundation is to help other people, especially those with special needs, and on our part, those who are lost, the least, and the last in terms of programs and services from the government and from the community. Okay, sa aming mga natulungan sa foundation namin, ang request lang namin sa kanila, sana sila ang aming multiplier, no? Dahil nag-benefit na sila from the foundation, siguro i-share din nila yung mga, kung ano naman na sila ngayon, mga successful na sila in their own fields, tulungan din nila kami para mas lalong lumago, dumami ang aming matulungan sa society and the community. Ang kwento ni Fasra ay isang paalala na sa bawat buhay na nabigo, may pagkakataong magtagumpay at sa bawat pagkatalo, may posibilidad ng muling pagbangon. Una sa lahat, magpapasalamat po talaga ako lalo-lalo na po sa tumulong talaga sa akin si Sir Adrian po. Yun talagang sa lahat ng mga staff po ng foundation po, talagang thank you po ako talaga sobra sa inyo kasi kung hindi dahil sa inyo, wala po ako dito sa kinakatayuan ko ngayon. Sa tulong ng mga organisasyong may malasakit, ang mga taong tulad ni Fasra ay may pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran.